si Spirit Guide Messenger po. Hi Cancer! Cancer, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading at yung request nyo about sa ay tatanong natin ngayon sa baraha, yung sa money at yung inyong career. Pero bago po tayo mag-start, Cancer, gusto ko lang po magpasalamat sa mga lahat na nang umorder ng aking Power Stone bracelet. Thank you Cancer. At ito po, example lang po ito. No? Ito po, sobre po ito. So may mga nag-purchase po ng aking Power Stone bracelet. Last time po, nag-upload ako, mamaya pa-pop up ko po dito. At yung mga pasensya na po ha, sa Russia, hindi po ako pwede makapag-deliver. Mukhang wala pong delivery from Japan to Russia. Pasensya na po. At so ngayon, ganito po ang magiging, eto, marami kasing binili ang kliyente ko, kaya ganito po kalaki ang sobre. Pero kung isa lang po ang bibilihin nyo, siguro mga ganito lang po siya kalaki. Wala pa siguro, wala pang kalahati nito. So, eto po na andito yung tracking number. So, naandito yung pangalan ko, andito yung pangalan nyo. And then, eto kasi yung custom declaration, So, pagka nag-request po kayo na kung saang bansa, for example, sa Philippines, So, i-register ko po kasi ito sa post office. And then, andito po yung tracking number. Andito yung tracking number. And plus, ito isi-send ko yung screenshot sa inyo, para hindi kayo mag-alala. And then, ito naman din isi-send ko yung resibo. Yung ito kasi for client receipt, receipt for client information mail. So, ito naman yung resibo. So, kukuhanan ko ng screenshot at ipapadala ko po sa inyo. Para if ever na kung hindi dumating sa inyo yung pakete, itong malaking pakete na to, or ganito lang kalaki yung sa inyo, depende kung ilan ang bibilhin nyo, pag may tracking number, pwede nyo po siyang i-trace. So, ito ang tinuro sa akin ng iba nating mga kababayan para, lalo na yung mga nasa Pilipinas, tinuro nila sa akin na, ma'am, lagyan mo ng tracking number para matrace namin kung nasaan ang pakete namin. So, napakadali pong dumating nito. Walang problema dahil may tracking number. So, very, very safe ang pagpapadala po. Kahit saang bansa po kayo. Pero pag dito naman sa Japan, hindi na kailangan. Meron kaming mga dito, madaling matrace pagka sa loob ng Japan at very strict naman kasi ang Hapon pagdating sa mga pakete. Okay? So ngayon, Cancer, move on na tayo sa iyong reading. Thank you nga pala. Pasensya na. At Cancer, maraming salamat sa mga nag-request ng Akashic reading, sa tarot reading. Kasi katulad ng sabi ko sa inyo, yung aking tarot reading, marami po akong serbisyong ino-offer. Meron din akong video call na kung gusto nyo, tarot reading lang yon na one to sawa ang tanong. Pwede rin naman ng spiritual counseling, lalo na kung ikaw ang Cancer na tinatahak mo na ang mundo ng spirituality. And sometimes may lumalabas ng mga spirit, yung gabay nyo yan. Kaya huwag po kayong matakot. Okay? At yung iba naman nag-request na connecting with their loved ones, yung mga namatay nilang tatay, nanay, ate, kuya, anak. Ngayon, bago pala kayo mag-request sa akin, binigyan na kayo ng gabay nyo, ng idea. Okay? Kaya dinala kayo ng gabay nyo dito sa akin. Hindi yan, kumbaga na-possess kayo, pero hindi yan in a bad spirit ang possession nyo. Lahat tayo dito na-possess, whether bad or good. Na-possess talaga tayo. Okay? Hindi naman tayo umaabot sa tipong exorcist. Okay? So, huwag kayong matakot. So, yung iba kasi natatakot pag after ng session namin, after ng connecting with spirit guide, connecting with their loved one, connecting with their pet, yung mga ilaw sa bahay nagpi-flicker, tapos kung anong mga nagbabagsakan sa bahay nila, huwag po kayong matakot. Okay? Dahil sila yung kamag-anak nyo na nagpaparamdam lang po. Instead, mag-aalay kayo ng incense, mag-alay kayo ng kandila, tubig, asin sa altar, anything. And then kausapin nyo. Tapos kung ano nararamdaman nyo, kung sabi nyo natatakot kayo, then sabihin nyo, naririnig naman nila yon, okay? At ang mga espiritu po, meron kasing Cancer na nagsasabi, ang espiritu pag nasa toilet ka, hindi pupunta yan. Kung ikaw ang Cancer na nagsasabi ng ganon, maghunos daily ka, okay? Ako, meron akong psychic abilities, okay? Psychic medium ako. Kaya malakas ang loob ko sabihin sa inyo dahil marami na akong kaluluwang nakita, okay? At ako mismo may kakayahan ako mag-astral projection at pumapasok ako sa loob ng inidoro.
Okay? Kaya walang ano yan, walang limitasyon. Walang limitasyon. Kahit yung kliyente ko, alam niya eh. Alam niya na, kasi may third eye din yung kliyente ko. So, alam niya na naandun ako sa bahay nila. Alam niya nung naandun ako nakadikit sa dingding ng shower room nila. Yung client ko niya nasa Amerika. Alam niya. And then ako, nung time na yun, nakadikit ako sa dingding, amoy na amoy ko yung shampoo niya. Which is consciousness ko yung pinapalipad ko dun. Ngayon, walang masama, walang tama. Dahil yun ang gusto ng client ko eh. Na bumisita ako sa kanila eh. So, ginawa ko lang naman yun. Pinaramdam ko sa kanya na meron talaga, kasi may third eye din siya eh. So, pinaalam ko sa kanya na meron tayong ganitong kakayahan at hindi ko ipagdadamot yan. Lahat tayong tao, kaya natin yan. Yun nga lang, depende nga lang kung saan kang Diyos na hihingi ng tulong. Kung sa Diyos ba na kaitaas-taasan, sa universe, or kay Heso Kristo, or baka sa mababang Diyos ang gusto mong hinga ng tulong, lalo na yung mga cancer na nagpapalipad ng hangin. Cancer, ingat ka lang dahil ako chosen one ako. Hindi ka makakapagpalipad ng hangin sa akin dahil ako immune na ako dyan. At alam mo, ang mga chosen one, ang mga humahawak sa mga taong chosen one, matataas. Okay? Matataas na higher beings. Kaya wala kang kakayahang matalo yan. Lalo na kung ikaw ang dark worker na cancer, huwag kang gagawa ng ganyan. Masama yan. Sinasabi mo light worker ka. Kung light worker ka, hindi ka gagawa ng ikasasama mo sa kapwa mo. Okay? Hindi ka magpapalipad hangin, hindi ka mangkukulam, hindi mo lolokohin ang asawa mo, ang karelasyon mo, or kung sino man. Yung iba sa inyong cancer, alam ko manloloko kayo eh. Pero yung iba naman, napaka mapagpakumbaba nyo. Okay? So, hindi ibig sabihin na cancer kayo, lahat kayo pare-pareho ng ugali. Hindi. Okay? So, huwag niyong isama ang lahat-lahat dahil may cancer na mayabang, mapagsamantala. Meron ding cancer na napakatahimik, introvert, halos hindi na makabasag ng pinggan. Merong mga ganong klaseng cancer. Especially sa mga kliyente ko, Okay, may tumalsik. Oh, yang. So, ngayon, cancer, aalamin natin ang iyong money. Okay? Baka meron kang importanteng kailangang gampanan or posibleng maganap sa iyo this coming February 12 up to 24. Ang nga pala, cancer, today, full snow moon today. Kaya kung gusto mong, kung ikaw ang cancer na bumili ng mga Power Stone bracelet, ibilad mo na yan sa labas dahil full moon ngayon. Okay? Para manalo ka naman sa loto, sa mga numbers, kung anumang binibilhan mo, Pero wag kang umasa ng malaking pera, ha. At pag nanalo ka, kahit na konti lang, magpasalamat ka. Yan ang wag mong kakalimutan. Pasalamat. Okay? So, meron ka ng yang. Angel number 1. Oh. Mukhang meron kang to be fair, angel number 38. Sorry, hindi ko na. Angel number 41. Okay. Mukhang meron kang dito, overburden ka na siguro. Responsibilities, obligation, duty, maaring stress. Stress ka dito. Stress po kayo. Cancer. And then, angel number, kung makikita mo, 141, 141. And then, ito, 11. 3 plus 8, 11. Okay? 14111. May mga problems na malamang yung iba sa inyo naglabasan or ngayon pa lang maglalabasan. Yung iba sa inyo. Maaaring mga sa nakaraang buwan, naging mailap sa inyo ang pera. Okay? Ano ba yan? It's time to take action. New moon in Aries. A personal issue reaches resolution. Full moon in Cancer. Full moon in Cancer. Prosperity lies ahead. New moon in Taurus. Ano nakatago? And then, what do you need to release? Waning moon. And then, you're very close to achieving your goal. Cancer, pasensya na ha.
naputol, may nag-incoming call ako at mamaya after nito may pumasok kasi akong trabaho kaya gagawa ko ng reading for my client. So ngayon Cancer, nakakita ko dito sa baraha mo naging mailap ang pera mo sa mga nakaraang buwan. Yung iba sa inyo ngayon palang magaganap ito. So kinakailangan mong maglabas ng malaking halaga, malamang. Or baka naglabas ka na before, aring pamasahe, meron ka, bumili ka siguro ng kotse, ano ba binili, motor, or marami ka siguro naging gastos. So, maglalabas ka or naglabas ka before. Kaya, malamang yung iba sa inyo, ngayon pa lang kayo may stress. Dahil, biglaan siguro yung paggastos na ginawa nyo dito, Hmm. Kaya, ah, pero hindi naman ibig sabihin na naghirap ka, no? Hindi naman sinasabi na naghirap ka dito. Malamang na meron ka pang pera, okay? Baka yung iba sa inyo na yung savings nyo or meron kayong nakatabing pera na yun lang ang gagastusin nyo, na naubos nyo. Kaya malamang yung iba, kailangan nyo maglabas from savings, Pero hindi ganon kahirap ang nakakita ko dito sa buwan atong linggo na to, from February 12 hanggang 24, Hmm. So, sa kabila ng ganyang klasing mahirap na kaganapan yung iba sa inyo, at tingin ko meron kang na-accomplish or meron yung iba sa inyo, meron ka pala na ma-accomplish this week na to, no? And lalo na kung ikaw ang Cancer, no? Na especially this, this uh, February 12. Kasi ngayon, February 12, full moon. Full snow moon ngayon. Okay? So, eto ang mga simulain mo pa lang 'to, Cancer. Dahil eto full moon in Cancer, new moon in Taurus, and gibbous moon. So, ngayon pa lang Cancer, kailangan mo magplano. Okay? Actually, itong full moon na ito, eto ang magpu-purify sa iyong energy. Kaya lumabas ang full moon in Cancer. Pero hindi naman ibig sabihin na etong February 12 is full moon ng Cancer, Pero this February 12 is full snow moon. So ngayon, sinasabi sa ng baraha na eto yung timing na mapupurify mo ang iyong energy. Okay? So dito sa Japan, merong 4 season, di ba? So etong February na ngayon, di ba? So patapos na ang winter. Bibigyan lang kita ng example, ha. Cancer. Hindi ko alam kung nasaan bansa ka, kung nasa Pilipinas ka, kung nasa Japan ka, nasa Amerika, Canada, Texas, ewan ko. Sinabi ko lang. Pero pag may 4 season naman, after ng winter, going to spring na yan, 'di ba? So, meaning ang mga halaman tumutubo, namumulaklak ng paunti-unti. Cherry blossom, 'di ba? Usually dito sa Japan, nauuso 'yan. Yearly. Namumulaklak ng paunti-unti, namumukadkad pag umiinit-init na. So, ganyan ka rin Cancer. Okay? Hindi agad-agad, pero tingin ko yung iba sa inyo, mapapaaga ang pamumulaklak niyo. Malamang ito na ang divine timing ng success mo sa money. So maraming, masasabi ko maraming paraan, maraming way kung paano papasok sa iyo ang pera. Maaring meron kang kliyente, doon papasok ang pera, customer, meron taong tutulong sa iyo, karelasyon mo siguro, or kung sino man, boss mo. Pero dito, ito yung timing na may papasok sa yung pera or may taong tutulong sa iyo para ma-solve mo yung iyong family problem. I'm sorry, yung iyong financial problem dito. Kasi may cycle ka kasi dito. Yung cycle mo dito na which is you will have finally ma-overcome, baka ikaw yung Cancer na maraming utang, so mababayaran mo na sila. Okay? Maring hindi biglaan, pero may papasok din naman kasi sa yung pera. Kaya ang kailangan mo dito, Cancer, plan. Kailangan mo mag-plan. Kasi yung energy mo, mapipurify na yan. So ngayon, pag na-purify ang energy mo, kailangan ikaw mismo ang maglagay sa
sa katawan mo ng panibagong energy, kaya kailangan mo nga magplano dito. Ano? Cancer, naintindihan mo ko? So, eto na yung time na may papasok sa yung pera. Sabi ko kanina, para kang namumulaklak, ano, yung buwan dito kasi magandang, ano, pati rin eto may mga, anong, eto rin, may mga kulay red na, ano, no? Tapos eto rin, tingnan mo naman yung, parang may nag-offer sa yung universe dito. So, malamang eto na yung cycle mo na parang after completing one cycle ng struggle mo, nag-struggle yung iba siguro sa inyo dito, no? So, after spending too many resources, at marami ka rin sigurong lots of energy, parang ang tagal mong nag-intay kung kailan ba darating ang success ko, yung ganyan. Pero sinasabi ng baraha na you will have finally overcome all the obstacles. At eto na ang linggo, araw, na kailangan mong gumawa ng plano. Kaya Cancer, kung sa tingin mo hirap ka na, nasimot ang pera mo, yung iba sa inyo, nalugi ka, naloko ka, nanakawan ka, kung ano man ang naging problema mo sa mga nakaraan, baka yung iba sa inyo ngayon pa lang mararanasan, ano? Pero meron pa naman kasi from February 12 to 24, so kailangan mo magplano dyan. Kaya kung sa tingin mo ay delikado ganito, gawin mo na, magplano ka na para hindi ka na makaranas ng lolokohin ka or nanakawan ka. Okay? So para hindi ka magkaroon ng ganong klaseng struggle. Ngayon napanood mo na tong video ito, so mag-ingat ka na lang. Okay? Kung hindi pa nangyari sa'yo, mag-ingat ka na lang. Pero yung sa iba, kung nangyari na, nalugi kayo, naloko kayo, nanakawan kayo, kung ano man na naging problema nyo, yung problemang naranasan mo, okay? Naranasan nyo, Cancer. Yan ang isang stepping stone mo sa inyong success. Kaya yung pawis, yung pagod, struggles, mga nangyari sa inyo, kamakailan, o yung iba sa inyo, baka nangyayari na sa kasalukuyan. Nabubulol na naman ako. Nagmamadali na ako, Cancer. Pasensya na. Kasi after nito, meron akong session and then meron din akong reading. Oh my God. So, super busy. And thank you. So, Cancer, ano, kung ano man yung struggle, na pagod, stress, mapapawi na yan. Kaya nga, need mo talaga dito ng plan. Hindi yung basta-basta ka mag-give up dahil ayoko na ganito, ganyan, wala na akong pera kasi ganyan. Wag ka mag-give up. Kasi kung ano yung frustration na experience mo dito, magkakaroon ka kasi ng I'm sorry, kukuha lang ako ng ibang baraha. Masyado masikip kasi yung aking place dito, ha. So, kailangan mo yan eh. Alam mo, Cancer, ano, maging pera man, maging career, kahit sa love life, ano, yung isang dagok na mangyayari sa buhay mo. Actually, lahat naman eh, hindi ka magiging successful kung hindi ka makakaranas ng frustration, stress, ano, kasi yan ang magiging ano mo eh, parang spring mo, di ba? Diyan ka parang bed na tatalong ka dyan. Kasi meron ka ng experience na frustrate ka eh. So, kailangan mong mag-ingat. Okay? So, malamang yung iba sa inyo, ngayon pa lang, ano? Kaya kung ayaw nyo ma-stress kayo, kung ayaw nyo ma-frustrate kayo, magplano kayo. Okay? Yan na lang ang masasabi ko. Pero Cancer, kung may pagdurusa ka, huwag ka mag-alala. Ang katumbas niyan kasi kasaganaan after nitong full moon natin. Ano? Oh, 11. Oh my God. Balance. So, balansihin mo na lang, ano, kung ano yung kaganapan na meron ka. Cancer, alam mo, no, yes, kailangan naman talaga lahat balance eh. Everything. Which is yan ang kahit na spiritually awaken ka or hindi, kailangan talaga balance. Okay? And masasabi ko dito sa barahamon to, no, starting February 12 onward, hindi lang itong sinasabi kong February 12 hanggang 24, hindi. Tingin ko bago matapos ang February, asahan mo may pera, unexpected. Tumalsik na. 14, 4, 144, 16, 17. May darating sa yung pera dito, malamang na yung iba, siguro biglaan. Pero kung hindi man biglaan, may tutulong sa inyong tao dito na para maka-recover ka. Okay? Merong sigurong baka boss mo ang tutulong sa iyo dito, yung pagkikwentuhan mo ng iyong problema or yung
yung iyong mismong business partner, kukwentuhan mo. So, may taong tutulong sa iyo dito, kaya meron darating na unexpected. Baka family mo rin, from abroad, magpapadala sa iyo, pero may darating sa yung unexpected na money. Okay? Sa mga panahong ito. And, yung ibang cancer, kung ang tanong nyo kasi, no, meron akong last time na mananalo ba ako sa loto? Yan nabasa ko kasi, which is kanina pa nakalimutan ko lang sabihin sa inyo, cancer, pero nasa isipan ko kasi, kung pagbabasihan natin itong baraha mo, you're very close to achieving your goal. Yes, mananalo kayo. Pero kung hindi ka bumibili, hindi ka tumataya, paano ka mananalo? Pero ang pagtaya naman kasi cancer, huwag mo ibubuhos lahat ng pera mo. Baka yung iba sa inyong cancer, kaya naghirap kayo or naubos ang pera nyo dahil tinataya nyo ng tinataya. Ano lang, yung kaya lang ba? Okay? And then, kung gusto mong, ang tawag dito, kung ba piso lang ang taya ngayon, pero constant ka dapat dun. Palagi. Hindi yung paminsanan ka lang. Which is, thinking ko sa inyo, merong taong gano'n, minsan bibili talagang super tama agad, Pero yung tingin ko, yung iba sa inyo dito, tinataya nyo lahat ng pera nyo. Huwag gano'n, kaya naubos ko rin pera mo, na-stress ka dito. Pero mananalo ka, may chance ka na manalo sa loto dahil nga malamang yung iba sa inyo gusto nyo makatulong. Gusto nyo makatulong sa ibang tao. Kaya mag-grow kayo dito. Maganda siguro ang inyong dito, cancer. Hindi lahat, pero yung iba sa inyo, malinis siguro ang inyong intention. Kaya bibigyan kayo dito ng kumbaga, biyaya. Bibigyan kayo ng biyaya ng universe. Kaya malapit na. You're very close to achieving your goal. Kung ano ba yung goal na gusto mo, ano bang layunin ng nais mo. Okay? Pero, marami siguro kayong dreams, Gusto kong pag-aralin ng anak ko, gusto kong makabili ng bahay, gusto kong ganyan-ganyan. Pero huwag kang umasa talaga na mananalo ka ng jackpot. Unless na lang kung talagang kakapit ka sa universe, malakas ang paniniwala mo, then walang milagro. Walang hindi mangyayaring miracle pag malakas ang faith mo kay Lord. Okay? O sa universe. See? Ayan na. Light. So, kailangan mo na lang faith. Okay? Pero ang sinasabi, malapit ka na sa goals na kailangan mong. Parang lumalabas sa'yo dito yung 141, tapos 515. Tingnan mo. Okay? Repetition yung nangyayari. So, kung ano yung naiisip mo, cancer, kung gusto mo mag-manifest, gumawa ng affirmation, mapapakinggan ka naman ng universe. Yun nga lang, para gumana ang affirmation mo. Kasi kahit sabihin mo gumawa ka ng affirmation, kung negatibo naman yung ginagawa mo, cancer, hindi lalapit sa'yo ang universe. Hindi papakinggan ng universe ang request mo. Bawa, ikaw yung cancer na nag-affirmation ka, sinasabi mo light worker ka, kasi meron tayong light dito, pero nagpapalipad ka naman ng hangin. Okay? Ano ka naman, wala kang ginawa kung puno ka ng insecurity. Gusto mo, ikaw ang bida, ikaw ang hindi man ang kailangan dito kasi kung ikaw ang cancer na tinatahak mo ang mundo ng spirituality, kahit hindi pa spirituality, kung naniniwala ka kay Jesucristo bilang isang follower ni Jesus, kailangan maging mapasensya ka. Okay? Hindi ka pwedeng manakit ng kapwa mo, hindi ka pwedeng mang-abuso ng kapwa mo. Okay? At cancer, sasabihin ko lang sa inyo, ako chosen one ako, hindi ako nagtayo ng YouTube channel ko para utuin kayo. Okay? Para paasahin kayo. Si Jesucristo, ang ginawa niya yung during ng generation niya, siya ang distraction, di ba? Marami siyang sinira na paniniwala ng tao. Ngayon, ako rin, pinili ako ng universe na yun. Kaya nga binigyan akong spirit guide messenger kasi ako ang mag-aabot sa inyo ng mensahe. At ang mga katulad kong messenger or light worker or chosen one, naranasan ko na to. Okay? Pinaranas na sa akin ng universe, kaya binibigyan, kumbaga, ako yung role model. Kaya, eto ang sinasabi ko sa inyo. Okay? So, kung gusto mong manalo ng loto, huwag kang maging
abuso. Yung iba sa inyo talagang mabait, ano? Meron talaga kayong pagmamahal sa inyong kapwa, pero huwag niyong mamahalin ang sarili niyo lang kamag-anak, buong tao kasi we are all one, eh. Okay? Hindi dahil sa anak mo, asawa mo, kamag-anak mo, doon ka lang mabait. Sa ibang tao rin kailangan maging mabait ka. At panigurado ako sa'yo na Cancer, talagang maa-achieve mo yan, mananalo ka. Okay? May darating sa yung unexpected. Hindi ko alam kung sa tingin mo, lansam ba yan? Pero may darating sa yung unexpected money. Okay? At yan ang palagi kong sinasabi sa mga post ko sa Facebook ko, dito rin sa aking community section sa YouTube channel ko, na walang pakialam ang universe sa reaction mo, Cancer. Ang concern ng universe or ng Panginoon, yung intention mo. Kaya kung malinis ang intention mo, kita mo, mag-grow ka dito kahit ano pa. Okay? Kaya ma-achieve mo yung goals mo. Okay? So, move on tayo sa iyong career, Sa iyong career, alamin natin kung ano ang career mo. Career, business, kung meron ka bang business. February 12 hanggang 24 dahil ngayon ay snow full moon. Ano ang career ni Cancer? Grabe, lumipad talaga. Okay. Lumipad yung baraha mo. Masasabi ko, okay naman ang trabaho mo, career mo, or kung meron kang business. Tingin ko naman okay. Pinapasukan mo trabaho. Ito yung mga panahon na okay naman. Okay din naman yung mga pakikisama mo sa mga co-worker mo. Pero kung mahirap, halimbawa may hirap kang mararanasan this time, huwag kang mag-alala. Kung meron kang stress, maramdaman na parang na-outcast ka, wala kang makausap na tawag dito, yung makikinig ng problema mo, huwag kang mag-alala. Kasi, halimbawa, meron sa trabaho mo na nag-aaway sila, tapos ikaw parang nag-aaway sila, tapos pumasok ka doon, ngayon ikaw nang kaaway nila. Pero huwag kang mag-alala dahil matatapos din yun. Okay? Kaya huwag kang masyadong mamroblema. Okay? Naandun lang sila, akala mo close yung mga yun kasi naandyan ka. Pero, okay lang yan. Basta trabaho kasi, be professional na lang. Kaya, maaari makaranas ka ng frustration, stress, pero later on naman, bibiyayaan ka ng universe. Okay? Basta maging ka lang, magkaroon ka lang ng magandang puso. Okay? Karoon ka ng kasi tulad na sabi ko kanina, di ba? Mapupurify din kasi ang energy mo. Alam mo, Cancer, pag na-purify ng Panginoon or ng universe ang energy mo, yung mga tao sa kapaligiran mo, magbabago rin ang kanilang paningin sa iyo. As long as ikaw kung maganda ang kilos mo, maganda yung pakikisama mo sa kanila, hindi mo sila binastos, hindi mo sila ginantihan, then bibiyayaan ka ng universe dito. Okay? Wala silang magbabaw sila sa iyo dito. Wala silang laban dahil universe ang kalaban nila dito. Tensya na, Cancer, may incoming call kaya humihina ang ating mic. So masasabi ko dito, Cancer, giginhawa ang buhay mo na itong mga panahon na to, Ganon din sa money energy mo. Pero Cancer, need mo lang talaga ng effort. Okay? Kaya kung sa tingin mo na nag-effort ka naman, then continue. Okay? Continue yung magandang pag-uugali, yung pagiging mapasensya. Okay? At yes, maraming mga tukso, pero okay lang yan. Okay? Nakikita ko naman na bibiyayaan ka dito ng universe, kaya huwag kang masyadong huwag mong masyadong stressin ang sarili mo dito. Basta tuloy-tuloy ang effort at huwag kang tatamarin. Okay? Kasi may bagong enerhiyang papasok sa iyo. Ngayon, kung yung iba sa inyo talagang tinamad kayo last week, last month, nawalan kayo ng gana, manunumbalik yan. Sisigla ang iyong enerhiya. Okay? At yung iba naman,
masasabi ko na kung nag-effort ka, then continue. Sa kabila ng mga trials na meron ka sa loob ng office mo, sa trabaho mo, sa business mo, sa career mo, mga challenges, mga problema, mga hadlang na naganap sa nakalipas, ito na yung linggo or mga panahon na may panibagong enerhiyang papasok sa'yo. Lahat magbabago yan. Okay? Pero Cancer, avoidance na lang ang sasabihin ko sa'yo. Kasi okay naman ang career mo dito. Maganda ang iyong enerhiya. Oh. Iwasan mo lang yung maging moody, and yung pagiging selfish, yung pagiging arrogant, yung overly self-confident, yung ganun. Yes, iwasan mo lang. At halimbawa, ikaw yung Cancer na, let's say, senior ka na, luma ka na dyan sa pinapasukan mo. Kumbaga, veterana ka na. Mag-ano ka, turuan mo yung mga baguhan o yung mga may taong humihingi sa'yo ng tulong, turuan mo sila. Okay? Medyo, lalo na kung ikaw ang Cancer na talagang moody ka talaga, medyo tinatamad kang magturo, pero alam mo, kailangan mong tulungan sila kasi later on, babalik lahat ng magandang itutulong mo sa kanila. Lahat yon ikaw ang makikinabang din later on. Okay? Susuklian ka nila dito. And always be passionate whatever you do, Cancer. Humanap kayo ng bagay or tao na magbibigay sa inyo ng sigla. Okay? May dumating man na problema or sabihin na natin kamalasan, yung mga panahon na yan, lahat yan, Cancer, ma-overcome mo. Kaya mong ma-overcome yan. If problem arise, syempre, may time na talagang magiging emotional loss ka, pero hindi sinasabi ng baraha na totally. Siyempre, gano'n naman talaga eh. Di ba? May ups and downs tayo man. Pero makakaramdam ka ng emotional fulfillment kasi ang problema ang magpapatibay sa'yo. Titibay ka dito kung ba hinahasa, nire-refine ka ng universe. Kaya the more na may mga obstacles, the more na may mga pagsubok sa'yo, the more natitibay ka. Basta maging compassionate ka lang, at yung mga tao sa kapaligiran mo, kailangan pakisamahan mo sila. Kailangan emotionally aware ka rin sa mga nararamdaman nila, kung ano ba yung, may kanya-kanya kasing pinagdadaanan kayo, Kaya Cancer, bawa yung kasamahan mo, ang sungat naman, isipin mo na lang na meron din siyang pinagdadaanan. Okay? Hindi lang ikaw. Kaya, kumbaga, tumulong ka rin sa kanila, unawain mo na lang. Okay? So, yun ang sinasabi sa'yo. Kahit yung boss mo siguro, ba't kahit mga manager mo siguro dito, nakakaisip ka siguro, ang taray-taray nun, ang higpit, hindi lang ikaw ang pinaghihigpitan, hindi lang ikaw ang inaanay, dahil sa hindi ka gusto. Baka yung iba sa inyo talagang hindi kayo gusto dito. Pero nakakita ko sa baraha, na kahit na may mga ganong tao sa paligid nyo, still, binigay yan sa inyo ng universe. Okay? Pinapatibay ka dito ng universe kung paano mo i-handle yung kaganapan na yan. Okay? So, yan ang masasabi kong babala or paalala, reminder na malamang hindi mo alam kung anong mangyayari sa mga kaganapan. Akala mo kasi, mga tao kasi ganun eh, iniisip nila na malas ako, ganun. Huwag mo iisipin malas ka. Kasi iniisip mong malas ka, kaya talagang minamalas ka. Isipin mo na lang, experience ko to. Ano ba ang dapat kong gawin? Yun ang dapat mong isipin, Cancer. Okay? Hindi yung dadalhin mo agad sa negatibong pag-iisip. Para hindi nyo mapakawalan yung swerte. Kasi minsan, ikaw rin mismo nagtataboy eh. Yung magandang kapalaran mo. Kasi yun ang inaano sa iyo ng universe eh. Kaya mo ba to? Ibibigay ko to sa iyo. Paano mo i-handle yan? Kaya, ayan yung sword, di ba? Kumikinang. Then, meron ka ding light dito. Ito, hawak na niya yung puso niya. So, merong mga pagsubok, merong mga tukso, temptation, kung ano man yan. Pero, yung temptation na hindi galing yan kay Satanas. Dahil may sungay dito, hindi galing kay Satanas yan. Kundi galing sa universe. Binigyan ka ng universe ng assignment.
homework mo yan kung paano ma-overcome. Hindi, wag mo sabihin, career, ano yun. Hindi. Lahat ng nangyayari dito sa atin, si Lord ang nagbibigay. Ang universe ang nagbibigay. Kaya wag mong sasabihin na yumaman ka dahil sa effort mo, nagkaroon ka ng ganit dahil sa effort mo. In just one click, mawawala yan. Kaya huwag kang magmamalaki, Cancer, ha? Yung iba sa inyo, ha? Okay? Lahat yan nanggaling sa Panginoon. So, at kung meron ka rin paghihirap na Cancer, hindi all the time maghihirap ka. Dahil malapit mo ng mata mo kung ano mang ang gusto mong ma-achieve sa buhay mo. Okay? Pera, career, gusto mong magkaroon ng posisyon, tumaas ang posisyon mo, magagawa mo yan. Okay? Gusto mong manalo sa loto, magagawa mo rin yan. Yun nga lang, malamang na hindi naaayon sa kagustuhan mo. Pero, naaayon sa kagustuhan ng universe. Yun ang ibibigay sa'yo ng universe. Kaya, wait ka lang. Okay? Be patient. Pero, be aware. Ganda ng baraha mo, ha? Cancer. Basta, Cancer, wag mong aanuhin, wag mong, tawag doon, wag mong ipupush away yung swerte, yung success na matatamong mo dapat. Katulad na sabi ko, kasi minsan ang mga tao, tayo rin ang nagtataboy ng magandang kapalaran. So, avoid yung pagiging ganyang negative na, yung insecurities, yung lack of control, di ba? Yung emotional loss mo. Kasi big factor yan eh. Sa'yo, Cancer. Kung paano mo pangangasiwaan yung sarili mong emosyon, yung sarili mong energy, kasi ipopurify ka nga dito ng universe eh. Ngayon, paano mo gagawin yan? Ano? Pira-piraso ang mangyayari sa'yo dito. Kaya alisin mo yan, ano? Yun ang plano na sinasabi ko, pangasiwaan mo kung paano ka makikisama sa mga tao, kung paano mo i-handle yung kaganapan na nangyayari sa'yo. Okay? Iwasan nyo yung pumosisyon dahil lang parang, gusto ko tong posisyon na to, gusto kong tumaas ang rango ko, gusto kong maging regular ako, gusto kong, walang masama. Kasi yun ang gusto mong goal, yun ang gusto mong ma-achieve. Pero kailangan mo mag-effort, pero hindi mo kailangan tumapak sa mga tao. Okay? Hindi mo kailangan, meron kasi mga ganang tao, ano? Pero tingin ko naman, hindi ka ganun. Pero ang kailangan lang dito, pangasiwaan mo. Okay? Pakikisama sa mga tao. Iwasan nyo rin yung parang sa ginagawa mo, hindi ka nakakaramdam ng fulfillment. So, Cancer, yan ang nakakita ko sa baraha mo, no? Yung iba sa inyong Cancer, siguro bumababa yung motivation nyo, minsan uninspired kayo, pero wala tayong, kaya nga sinasabi ng baraha sa iyo, balance and then patience, okay? And then, pwera pa dyan, kahit nasa simula, sa tingin mo, yung meron kang ginagawa dito, Cancer, sa tingin mo, ay, mukhang walang progress ito, walang mangyayari. Bawa, for example lang ha, Cancer, may pinasukang, baguhan ka lang sa pinapasukan mong yan. Tapos inisip mo na parang, ay, hindi ko type dito, yung ganyan-ganyan. Sa una, wala kang makikitang progress. Pero, magtiis ka lang. Dahil, kaya isipin mo na lang muna, Cancer, bakit ka pumasok sa trabaho yan? Bakit mo sinimulan yung business na yan? Kasi ang business, lalo na kung business, ang pinaka-ano yan, 3 years bago ka magkaroon ng profit dyan, Kaya huwag kang masyadong maging atat na kailangang may cycle yan. At eto nga, siguro yung iba sa inyo, eto na yung best timing sa inyo para pumasok kayo sa isang business. Kasi nga, yung old na energy nyo, tapos na yun. Okay? Ipapurify na kayo February 12 onward, panibagong energy ang papasok sa inyo. Kaya kailangan mo ng plan talaga. Okay? At huwag kang magmadali. Balance mo rin yung private life and yung working life mo. See, may trophy ka dito. Oh. Lumalabas ang trophy mo. Angel number 4. 1444. Ganda ng ang baraha mo. So, subukan mo na lang na, kasi nakakita ko sa'yo dito, Cancer. Isipin mo na lang kung yung ginagawa mo, Cancer, and masaya ka. Masaya kung isipin mo sa sarili mo kung masaya ka sa ginagawa mo, sa mga kasamahan mo sa trabaho. Kung sa tingin mo hindi ka masaya, wala na ang saya mo doon, then mag-quit ka na lang. Mag-change ka ng career mo. Malamang na hindi naaangkop sa'yo yung trabaho niyan.
Okay? So, a tall tale, sacred reverence, and then a powerful move. Baka yung iba sa inyo, ganyan ang kailangan nyo. Kung feeling mo Cancer na, ay, unmotivated na ako, uninspired na ako sa ginagawa kong trabaho. Hindi ko alam kung matagal ka na dyan or bago ka pa lang na hindi mo naramdaman yung ah, fulfillment, hindi mo naramdaman yung saya. Kasi kailangan mong masaya ka sa ginagawa mo eh. Hindi lang yung pera, pera, pera. Okay? So, kailangan mo dito para magkaroon ka ng ma-achieve mo itong trophy kasi you are very close to achieve your goal. Hmm. Kung ano ba ang gusto mo, ano ba ang kailangan mo dito sa tingin mo. Dapat yun ang alamin mo. Kaya palagi kong sinasabi, di ba, na kailangan meron kayong self-awareness, self-discovery, self-reflection. Okay? So, lahat self. Para malaman mo kung ano ba talaga ang gusto mo sa buhay mo, sa ginagawa mo. So, yan ang sinasabi sa'yo ng baraha, no? Pero alam mo, walang ibang sinasabi ang baraha dito talaga na meron kang swerteng kapalaran. Maging sa trabaho man, maging sa bawa, tataya ka ng loto, or kung ano man ang gagawin mo, na andun, may swerteng kapalaran ka na kailangan mo lang i-motivate ang sarili mo. Maging inspired ka. Okay? Yun ang kailangan mo. And then, yung mga tao rin sa kapaligiran mo, maging coworker man, client, customer, or kung ano man yan, kailangan hindi ka makikipag-communicate sa kanila dahil client mo sila, dahil coworker mo sila, dahil customer mo sila. Makipag-communicate ka dahil sila ay isang tao. Okay? Gamitin mo yung pagmamahal. Lalo na kung ikaw ang cancer na light worker. Nakatulad ko. Hindi, at tinan mo, pasensya na ha, cancer, kasi ako talaga mahaba ang reading ko eh. Hindi ko tinatapos ng 10 minutes, 15 minutes ang reading ko. Kasi hindi naman reading ito para sa iisang cancer. Kaya kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi, just leave it. Walang tama at mali dito. At kung gusto mo naman na mag-focus lang tayo sa iyong energy, mag-request ka ng personal reading. Okay? At doon ko hahalukayin ang enerhiya mo. Pero may bayad yan. Hindi ako libre. Dahil enerhiya at oras ko ang iaalay ko sa iyo. Kaya kung gusto mo, ganun ang gawin natin. Okay? So, Cancer, sa nakakita ko this February 12 hanggang February 24, may maganda kang kapalaran. New energy ang dadaloy sa iyo. Especially today, mag-meditation ka and then kung nakabili ka ng Power Stone bracelet ko, ibilad mo sa buwan para mas lumakas yan. And then meron din akong aroma oil na set yan, di ba? Pahid mo sa kamay mo, mag-meditation ka or mag-pray ka. Lord, I am ready to achieve my goal. Gumawa ka ng affirmation, mag-manifest ka. And then, para mag-work yan, para mag-materialize ang iyong affirmation, ang iyong manifestation, kailangan matuto ka rin magbigay ng pagmamahal sa bawat taong nakakausap mo. Itigil mo na yung pagpapalipad hangin, yung insecurities mo, ano pa ba, yung mga negatibong gawain, itigil mo na yan. Okay? Yan ang way para mas mabilis na mag-materialize na gumana ang iyong affirmation. Walang iba. Okay? Always think positive. Yan nga sinasabi. And it's time to take action na kailangan gumawa ka na ng plano. Okay, Cancer? At meron akong advices sa inyo about sa inyong financial breakthrough. At kung ayaw mong pakinggan, okay lang. Then, hanggang dito na lang. Liligpitin ko lang muna itong aking baraha and bibigyan ko kayo ng konting sermon. So, Cancer, maraming salamat sa oras na inilaan mo. Like, share, comment. Namaste po. Bye-bye. Okay, Cancer, thank you sa manunood ng video ito. At eto, Cancer, dahil yung iba sa inyo, magkakaroon kayo ng financial breakthrough. Okay? Magkakaroon kayo ng, importante kasi yan, kailangan meron kayong madiscover. Pero, actually, ako kasi naging spiritually awakened ako, Cancer, And then, mas nauna kasi yung experience ko. Ngayon, marami akong naging experience, maging sa pera man, maging sa relasyon man, pakikisama sa tao, na ganun talaga pag chosen one, So, kailangan kong i-share sa inyo. And then, nauna kasi sa akin ang experience, and then, yung mga naranasan ko, kailangan kong, kumbaga, halukayin.
kilalanin ang sarili ko. Ngayon, yan ang ginawa sa akin ng universe. At yan ngayon ang gagawin ko sa inyo. Ituturo ko sa inyo. Okay? Magkaiba talaga ang mga taong light worker, yung may taong may spiritual eye, na may discernment, or masasabi mong single eye, depende kung anong klaseng paniniwala ang meron ka. Iba kasi ang taong may third eye na mababa ang vibration frequency. Okay? Katulad na sa mga na-share ko sa inyo before about Kundalini, kailangan talaga ng Christ consciousness. Hindi pwedeng third eye lang. Okay? Kailangan mag-start sa root chakra and pataas sa 7th chakra. Ngayon, dahil kayo, actually, eto Bible to, NKJM, Study Bible. Kasi nag-i-study talaga ako ng Bible after nung naging spiritually awakened na ako, which is 2012. Okay? Ngayon, etong gusto kong i-share sa inyo, Philippians chapter 4 verses 19, which is naandito siya, no? So, and my God will supply every need of yours according to the riches of His glory in Christ Jesus. Ayan ang nakalagay, English, Pero, ang gusto kong ipaalam sa inyo, 3 bagay lang na nais ng Diyos na malaman nyo kapag nananalangin kayo para sa inyong pagtagumpay sa pera, relasyon, trabaho, pananalapi, financial breakthrough, kahit ano pa yan. Una, ang gusto kong sabihin sa inyo, kasi yan ang sinasabi ng gabay ko na ihatid ko sa inyo. Minsan yung gabay nyo rin, sinasabi yan sa akin na, sabihin mo yung ganyan-ganyan. So ngayon, ihahatid ko sa inyo. So una, okay, yung bagay na dapat nyong matutunan ay hindi kayo dapat umasa sa mga bagay na meron sa mundong ito. Okay? Na ibinibigay sa atin. Tulad na lang ng trabaho, sweldo, kliyente, o baka yung iba sa inyo, nag-aano kayo ng stock market, Bitcoin, okay? Online, ewan, kung anong online na ginagawa nyo, nag-i-invest, okay? So, yung mga yan, isa lang yung channel para matanggap. Okay? Pero, ang totoo niyan, ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kailangan natin. Oo, maaaring nag-effort ka, motivated ka, talagang kayod kalabaw ka. Pero, syempre, ginawa mo yung effort mo pero lahat ng yan galing sa Panginoon. Una-una, kaya ka naging kayod kalabaw dahil healthy ka, di ba? Yung health mo galing sa Panginoon yan. So, doon pa lang kailangan magkaroon ka na ng awareness. And eto Cancer, pag ikaw ang Cancer na naging spiritually awakened na, ito ang gusto kong malaman nyo, less suffering ka na. Once na na-reach mo yung Christ consciousness. Okay? Hindi pwede ang ego dyan. Okay? Hindi pwede yung mga placebo effect. Yung, nakita ko na yung twin flame ko, yung ganyan. No, hindi kailangan yan. Ang kailangan yung one-on-one kay Lord. Okay? So, pangalawa, ang gusto kong sabihin sa inyo, kailangan nating matutunan na ang pera ay magandang bagay. Kasi yung ibang tao sinasabi na, yung pera, demonyo yan, ganyan-ganyan. Katulad ng, nanguhula ako. Merong ibang Cancer sa inyo na, ba't kung magbabayad sa'yo? Yung ganyan. Parang, automatically, binigyan ka ng universe ng kakayahan, ng authority, ng ganyan. O di ba, ba't ako magbabayad sa'yo? Parang, akala nyo siguro marumi yung pera, yung ganun. Na parang, kasi maraming tao nag-iisip ng ganyan Tapos, parang, akala nila, ako ang naniningil, parang ako pa ang masama, yung ganun, Yan ang pagkakamali nyo. Okay? Kasi, kumbaga, yung mga napagkukunan natin, maaaring maging isang puwersa para sa kabutihan yan. Okay? Depende na nga lang yan kung saan mo gagamitin yung kinita mong pera. Kahit sa trabaho, kahit manghuhula ka, kahit ano pang trabaho ang meron ka. Kasi ang Panginoon, masigasig ang Panginoon. Gagawin ng Panginoon, lalo na kung ikaw ang citizenship ng Kingdom of Heaven, na which ang ibang tao hindi naniwala. Pero totoong nag-i-exist yan. Okay? Kaya hindi mo na kailangang mamatay para magkaroon ng Christ consciousness. Yung mga, alam mo, kaya ako nalaman yan yung dahil sa mga kaluluwa ng kliyente ko Yung mga namatay nilang kamag-anak, sila ang nagtuturo sa akin. Kaya naman sa mga kliyente ko at sa inyo rin na mga nanonood sa akin dito, sinasabi ko, sinishare ko dahil yun talaga ang katotohanan. Okay?
Kaya huwag kayong masyadong maging obsessed sa pera, sa mukha nyo, sa relasyon nyo, dahil lahat yan hindi mo kailangan, hindi mo madadala. Okay? Which is, sa ngayon, nandito ka sa mundong ito, maaring kailangan mo para magkaroon ka ng inspirasyon, maging motivated ka, pero hindi yan ang pinaka ah, primera unang kailangan mong gawin dito sa mundong ito. At saka ang pera, huwag mong iisipin na madumi. Dahil ang pera, neutral yan. Nasa sa'yo yan kung saan mo gagamitin. Okay? Pero bibigyan ka ng Panginoon kung paano ka kikita ng pera. Hindi babagsak sa'yo ang pera. Na, bawa, light worker ka na. Akala mo siguro babagsak ang pera sa'yo. Hindi, kailangan mo pa. Kaya nga nag-aaral ako ng Biblia eh. Kung ano ba ang salita ng Panginoon, kung ano ba ang gusto niyang ituro sa akin, bakit binigyan ako ni Lord ng ganong experience na andito lahat sa Biblia. Lahat yun. Okay? So, para mapaganda mo ang iyong daloy ng pera, huwag mong isipin na madumi ang pera. Okay? Binigyan ka ng Panginoon, naging healthy ka. Health is wealth. So, binigyan ka ng Panginoon para makapagtrabaho ka, makapaglakad ka, makapag-isip ka ng matino. At yung isisingil mo sa tao, hindi yan marumi. Okay? Gamitin mo lang sa kabutihan at maningil ka ng hindi sobra. Hindi sobra. Kasi yan din sinasabi sa akin ni Lord. Bibigyan kita ng authority, bibigyan kita ng power, pero hindi iyan para sa personal gain mo. Kaya yung iba sa inyo, mga taong may third eye, mga nagtataro reading, yan ang pagkakaiwas-iwasan nyo. Nagpapaasa kayo sa reading nyo, tapos gusto niya lang personal gain, pero wala na kayong pakialam sa mga taong nanonood sa inyo. Kasi scripted na yung iba eh, di ba? Hindi naman talagang totoong, wala siya, YouTuber lang kasi sila. Pero tinanong ko rin yan kay Lord, ano ba dapat gawin sa mga taong ganon? Ang sagot ni Lord, okay lang sa kanila na gawin nila yon kasi may free will nga. Yun nga lang, ang mangyayari diyan kasi, yung intention mo. Ano ba ang intention mo kung ikaw ang isang tarot reader na gumagawa ng YouTube channel? At ang gusto rin ng Panginoon kasi okay lang sa Panginoon yung gano'n na unang-una, free will nga. Pero kung wala silang trabaho, mas lalo silang gagawa ng masama. So, entertainment purposes, huwag nyo nang anuhin yung iba. Okay, yung mga ibang tarot reader. Kaya kung gusto nyo talaga ng totoong reading, totoong walang halong utuan, walang sugarcoat, walang paasahan, dito kayo sa channel ko. At dudurugin ko ang puso't. Kasi yun ang sinasabi ng Panginoon eh. Kailangan nating alisin yung luma nating paniniwala. Kaya kailangan nating kilalanin talaga ang sarili natin at ang Panginoon. And then ang pangatlo, kailangan mo kasing matutunan kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Dahil cancer, no, ang gusto lang ng Panginoon na umunlad tayo. Okay? Bawat larangan ng buhay natin, kabilang na rin kasi ang pananalapi. At gusto ng Panginoon kasi pag meron kang blessing, gusto ng Panginoon na gawin mo na ipakita mo rin sa ibang tao na you are blessed. Okay? And then, yung blessing mo na yan, galing kay Lord. Okay? So, meron ka natanggap na blessing, then, bless mo rin yung ibang tao. Meron yung mga YouTuber na ganyan, di ba? Gumagawa ng charity, tumutulong sa mga pulubi, mga nakaano ng sakuna, pero yung iba, mga impokrito. Hindi mo na kailangan i-broadcast yung pagtulong mo. Pwede namang tumulong ka ng tahimik, di ba? Meron ganun eh. Kasi gusto nila kumita yung kanilang tinan mo yung lindol dito sa Japan. Parang, alam mo, sabi nung, sino ba, hindi ko alam yun, nakita ko lang sa YouTube. Sabi, sa wakas, nagkaroon din ako ng mai-upload ko sa reel. See, yung ganyang klaseng takbo ng utak, di ba maraming mga namamatay yung ganyan dahil sa mukbang, na gusto nila palaging bago ng bago yung kakainin nila, tapos kung ano yung niluluto nila, ang kinalabasan, namatay sila. Di ba mayroong ganun? Yung iba naman dahil sa sagsagapa sa pera, gusto talagang kumita ng kumita, na which is maganda naman, educational naman ang kanilang YouTube channel, ang kanilang niche, pero na-obsess sa pera. Ano nangyari? Nauwi sa cancer. So may mga sari-saring pag ang tao na-obsess over na hindi nyo na kumbaga sinamba nyo na ang pera, sinamba nyo na ang material na bagay. Nakalimutan nyo na magpasalamat sa Panginoon, nakalimutan nyo na kung saan nanggaling talaga ang lahat ng biyaya, ang lahat ng blessings.
Ay, anong ginawa ng Panginoon? Tinanggal ang healthy, 'di ba? Naging may sakit ngayon. Ngayon, kumikita pa rin kahit papaano, pero yung kita nilalagay lang sa pambili ng gamot, pambayad ng ospital. Nasaan ang blessings ng Panginoon? Wala. Naging karma. So, yun dapat ang alamin nyo, cancer. Okay? So, kung ano yung naging blessings mo. At saka kasi ang gusto ko dito, no, cancer, magkaroon kayo ng satori. Ang satori, which is Japanese Buddhist term for awakening, comprehension, and understanding. So, cancer, kung ayaw mo pakinggan ganitong mga sinasabi ko, it's okay. Walang problema. Pero, ang gusto ko nga, magkaroon kayo ng satori. Okay? Magkaroon kayo ng self-realization, self-discovery, and self-reflection. Okay? So, yun ang gusto kong itulong sa inyo dahil talagang mababago at mababago nyo ang inyong pananaw sa buhay, paggamit sa pera. Ganon din sa karelasyon, sa trabaho. Lahat yan dugtong-dugtong, magkakasama yan. Kaya yan ang gusto kong bigyan kayo ng bagong pananaw para may saayos nyo ang inyong buhay. Okay? Actually, yung ganitong pananalita ko, yung ganitong pagtuturo ko, ginagawa ko to sa aking spiritual session. Okay, lalo na sa mga hapon, ano. At kung gusto nyo, cancer, mag-request kayo sa akin. Meron akong ganitong klaseng session, which is pagbabasihan natin ang Biblia. Dahil eto, naandito ang mga kasagutan, lalo na kung ikaw ang cancer na marami ka ng experience about sa mundo ng spirituality at hinahanap mo ang sarili mo, tutulungan kita. Kontakin mo lang ako. Siyempre may bayad yan ha. Okay? So Cancer, maraming salamat sa oras na inilaan mo ulit. Thank you, and namaste po. Bye-bye.